sinasabi ng Justice Secretary at ng Senate President, dapat ibalik muna nila yung ninakaw nila. Teka muna, wala po sa batas yan. Kasi tingin ko sa One Ball University na pag nag-aral na ng law si Tito Soto. Ang batas pong relevant are 3. Okay? Yung sa witness protection at sa immunity. Number 1, the earliest law is Presidential Decree 749, the first ever Whistleblowers Act in the Philippines. That was a presidential decree of Marcos Sr. enacted under the lawmaking powers of the President under the 73 Constitution when Amendment 6 was introduced, giving the President lawmaking powers aside from the batasang pambansa. Ang nakalagay po roon, kapag may whistleblower sa yung bribery, direct bribery, indirect bribery, qualified bribery under the revised penal code, 2010, 209, 2010, 2011, at 211 ng RPC. Yung smuggling at saka tax evasion, yun po ang covered ng 749. May immunity. Wala po sa batas na sinasabing mag-restitution ka muna. There is no restitution provision. Doon po sa Rule 119 ng Rules of Court, may requirements din to become state witness. Wala rin pong restitution. Doon po sa Witness Protection Act, wala din pong restitution doon. Bakit ini-insist ng DOJ Secretary at ng Senate President that there should be restitution? Yung restitution, sasabihin nila, tinatawanan tayo niyan. They will get away with it. No. If you become state witness, you only get immunity from criminal action. Kung mayroon kang ill-gotten wealth, that is subject to another proceeding. Forfeiture. Meron pong way para kunin yung ill-gotten wealth. Bago sasabihin nila yung lifestyle check, bakit yung mga contractors ang nila-lifestyle check nyo? And dapat yung mga congressmen at yung mga DPWH engineers, officials, bakit? Because the presumption under the law that if your wealth is more than your salary, which gives rise to a presumption that the excess is still gotten, only applies to public officials. Kaya the lifestyle check, hindi po applicable yon sa private individuals. This is not to say na wag bawiin kung ang mga diskaya, kung sino mang impaktong contractor dyan ay may ill-gotten wealth, may forfeiture proceedings. Pero hindi pwede sinasabi ni Tito Soto na magkaka-accounting, forensic accountant, isoli mo muna bago ka mag-safety test. Wala po. Baka si Miss Tapia lang ang nag-lecture sa kanya noon. Hindi po valid yung opinion na yun. Bakit nila dinadagdagan? Ayaw nila magkaroon ng immunity. Bakit ayaw nila magkaroon ng immunity? Kasi ngayon, ini-intimidate na nila na huwag nang ituro yung mga congressmen, yung mga senador. How can you get good information from a whistleblower if you do not protect the whistleblower? Kita niyo lahat ng batas ng immunity. Pinoproteksyonan. Binibigyan ng safe house, binibigyan ng security personnel para hindi matakot. Ito, gustong mag-spill the beans, tinatakot nyo. O ngayon, kinakontempt nyo. What private person will not be intimidated by these acts? Alam nyo, wala na mangyayari dyan kung ganyan ang Senate President at ang DOJ Secretary. You can write this legislative investigation sa Senado off. Maniwala kayo. I have been a veteran of so many legislative inquiries na wala nangyari kasi ayaw bigyan ng immunity. Ang may mangyayari lang dyan ay kung bibigyan mo ng immunity, otherwise magkakaroon lang ng fall guy dyan. Parang yung Bangladesh bank scam. Ang ginawa nilang fall guy, yung manager ng bangko, yung mga high-ranking bank executives, andyan pa. Nakatira pa sa Forbes Park, still enjoying. Pinagmultala ng 1 billion ang RCBC for all these lapses. Na, although it may be a big amount, that's peanuts to a banking institution like RCBC. Lahat yan, yung mga high-ranking officials, nandyan
still making millions, if not billions a year, ang yung manager. Yung fertilizer fund scam, yung mga supplier ang na-demanda. By the way, na-absuelto na yung marami, including my client. Yung mga opisyal ng Department of Agriculture, walang na-demanda ron. Walang na-demanda ng public official. So, ganito po mangyayari dyan. Maniwala kayo. Therefore, dapat po bigyan ng immunity yung lahat ng magbo-blow ng whistle. Yang si Bryce, di ba? Dapat yan binibigyan ng immunity. Anong ginagawa? Lalong tinatakot, ini-intimidate. Paano magsasalita ngayon? Takot na yan. Wala na po yan. Write it off. And pag si Remulla ay binraso pa nilang maging ombudsman, you can really say with definiteness na yung sinasabi lang hindi umaandar ang justice system dito sa Pilipinas, baka magkatotoo na po talaga with that kind of ombudsman. So yun lang po ang aming sinasabi dito. Plus, sana huwag mag-focus sa flood control. Kasi, etong si Ina Soto, parang holier than thou. Bakit hindi nila tingnan yung biglang lumobong presyo ng new Senate building sa BGC under the leadership of Tito Soto? But ayaw lang tingnan yung 10.9 billion project ng City Hall under Vico Soto. They're painting themselves as saints here. Tignan natin, ano ba yung nangyari doon sa building doon? Sa yung bagong City Hall, yung may ginibang parking lot. Exempted ba yun sa inquiry on corruption dahil pamangkin ng Senate President? So, all of these things have to be taken into account kung gaano kaseryoso. Ang Senate, kung ayaw nilang bigyan ng immunity, alam na natin, they're protecting people, they're preventing people from saying, from giving good and true information. So yun lang po ang gusto namin ipakita sa inyo. This should be a cause for outrage. At kami naman po, kay makinig, kay hindi, kay yung ibang mga compromise na media natin na hindi i-report o hindi, we will have to keep talking. Because eternal vigilance is the price of freedom and democracy. Maraming salamat po. Bago po ako magbigay ng pambukas na statement, tingnan lang po muna natin kung si Attorney Bobby Torion will be joining us via Zoom. He's currently in the Visayas. Siya ba'y nabigyan na ng link? Sige po. So, Jigs, would you like to give an opening statement first? Okay. Thank you. By the way, Attorney Jimmy Bondoc is a member of our National Advisory Board. Well, bakit po tila ayaw po ng Citizens Crime Watch na maging ombudsman si Secretary Boying Remulla? Alam nyo, kawawa po yung ombudsman, yung Office of the Ombudsman. Meron na nga nagre-reklamong mga empleyado. I-spare na po natin na ma-politicize ang Office of the Ombudsman. Hayaan po natin siyang maging independent. Ngayon, kung papasukan po ito ng isang politiko, abay nakakatakot po yan. Imagine po natin yung napakalaking problema dito sa flood control na ito, itong isyong ito sa flood control projects. And we expect na marami pong masasampahang kaso dito po sa Office of the Ombudsman na mga sangkot po dito sa alingasgas na ito sa flood control project. Ngayon, kung ang nakaupo po dyan ay politiko, hindi po natin maalis. Ngayon pa lang nahalata natin, minamanipulate nila, minamaniobra nila, na maupo si Boying Remulla bilang ombudsman. Ngayon, kami po ay natatakot pagkat ang Citizens Crime Watch, marami na po kaming na-file na kaso. But every time na nagpapalo po kami, still nasa evaluation pa lang. Samantalang mayroon naman palang memorandum na hindi na kinakailangang dumaan sa evaluation. Lalo na kung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno ang ating pong sinasampahan ng kaso. And dito po sa flood control project anomalies na ito,
marami pong masasampahan ng kaso. Eh kami po natatakot, baka mamaya niyan sayang po nung pagod natin. Lubog na po sa baha ang ating mga kababayan. At lubog na rin po tayo sa utang. Pagkat yung ginagastos po ng ating pamahalaan dito sa flood control projects na ito, ang karamihan po dito ay inutang ng ating gobyerno. Ngayon, kung lubog na tayo sa baha, lubog tayo sa utang, ano na po mangyayari sa bansa natin? Di ba? Just imagine, from 2022 up to 2025, ang ginastos po sa flood control project ng ating gobyerno is almost 545 billion pesos. Napakalaki. Binibiro nga ako nung iba ko yung 545 billion. Binigyan na lang ang bawat mamamayang Pilipino ng tig 1 million, mas masaya pa siguro. Di ba? Kung malubog ka man sa baha, pwede kang bumili ng salbabida. Pero hindi po yun ang nangyari. Sa loob ng 3 taon ng administrasyong ito, hinayaan po nila na mamayagpag itong mga buaya sa ating pong pamahalaan. Ngayon, sa loob ng 3 taon, dito lang po tayo nagising. Pagkat hindi tayo nagising Hindi na po tayo natutulog. Ay sino bang makakatulog sa ilalim ng baha? Hindi na po tayo natutulog. Kaya hindi po tayo nagising, kundi talagang nagising na po tayo. At kung hahayaan po natin ito, anong mangyayari po sa bansa natin? Sa 3 taon ng ating administrasyon na ito, saka palang nagising yung nasa Malacanang na matindi na pala ang sitwasyon. At tatanungin pa tayo, paano tayo nakarating sa ganitong sitwasyon? Ba't kami tatanungin mo na naman? Noon sinabi mo, mahiya kayo. Mahiya naman kayo sa kapwa nating Pilipino. Tayo pa pagsasabihin na mahiya. Yung nasa harapan niya, hindi naman nahihiya. Ngayon, nalaman natin kung gaano kalaki, gaano karangya ang pamumuhay ng ating mga congressmen, karamihan sa kanila. At ngayon lang natin nalaman, mayroon na silang mga private jets. Mayroon na silang mga yaman na nakakalula. Samantalang tayo ay patuloy na naghihirap. So, sana, ito pong Office of the Ombudsman, wag na po nating isali dito sa mga kontrobersya na ito. Pag naupo si Boying Rimulya bilang Ombudsman, kontrobersya na naman ito. Pagkat sa dami ng ipapile na kaso sa Office of the Ombudsman, asahan natin, malulubog ang Ombudsman sa mga kaso, ang daming kaso nilang asikasuhin. Pero kung ang nakaupo ay politiko, alam na. So, i-spare na po natin ang Office of the Ombudsman dito sa ganito mga kontrobersya. Hayaan po natin na malayang makapag-imbestiga ang Office of the Ombudsman at mapapanagot yung mga dapat mapapanagot. Paano kung yung nakaupo dyan, isa rin sa dapat managot, di ba? So, hayaan po natin ang Office of the Ombudsman na trabahuhin nila yung kanilang trabaho at wag na natin pong isali dito sa mga kontrobersyang ito. Very briefly lang, just to give you a concrete example of how much the Office of the Ombudsman matters. Noong panahon ni Conchita Carpio Morales, dinimanda namin si Noynoy Aquino for 44 counts of reckless imprudence resulting to homicide for the death of the 44 SAF troopers in Mama Sapano. Ang ebidensya namin, 2. Yung buong Senate inquiry under the Committee on Public Order ni Grace po at yung BOI report ni Mayor Magalong, both pointing to Noynoy Aquino as the one ultimately responsible for the deaths of the 44 troopers. Anong final ng Ombudsman dahil kakampi nila? Ito, hindi pa politiko ito Graft at saka usurpation. Graft at usurpation for the death of 44 Filipinos. Ito, under Martires, Duterte appointee, dinimanda namin ang cabinet member ni Duterte. Cabinet. Secretary Ramon Lopez for the tax evasion ng Yanday. Anong ginawa? Final. Dinimanda namin isa pang cabinet ni Duterte, si Vince Dizon. Anong ginawa? Final.
Mga kabinete yan nag-appoint sa kanya, ha? O, nagdemanda kami ng graft against Juanson. Juanson is pro-Duterte, anti-BBM, outspoken, final. So, walang politika dito. Oh. Yung kabila, yun na hindi pa politician, retired justice pa yun, ha? Hindi ba? Okay. Anyway, pero pro-Sara na siya. Pro-Sara. Oh. Dapat yun, hindi niya pinailan si Juanson kasi pro-Sara Duterte. Oh. Pero, nag-aaway mga Duterte at mga Marcos. Appointee siya ni Duterte. Finailan pa rin niya. Oh. At dami na po namin finail. Buti nga yung kay Garin na namamayagpag na naman sa House. Yung Dengvaxia na 4.5 billion ay nandoon, nakafile. Ano mangyayari doon? Pagka ang nakaupo ay kaalyado na ng pamahalang ito. Anong mangyayari sa mga kaso laban sa kanya? Kung si John Vic Remulla file namin, yung anak niyang congressman, paano yan? Patay na tayo, yung mga kaalyado niya sa politika. Yan po ang danger dyan. Pero bakit pinipilit? To the extent na, nasa ba yung letter na? Before ibasahin niyo muna itong letter na ito. Yes, yung OMP. Ganun ako rin pa. Ewan ko kung aware na kayo dito sa... Ito, verified ko na ito'y natanggap na ng lahat ng members ng JBC. Sige, anyway, pasok mo na lang si Bobet. Sige. Pasok mo na namin si Bobet. Sige po, bago rin po siguro tayo papasukin si Attorney Bobet, nandyan na po ba? Sige po. Siguro as an introduction, bigyan ko na rin yung aking opening statement. Dalawa po na lang ang statement natin, general tsaka specific. General muna. Usong-uso po ngayon ang pagtugis ng taong bayan sa korupsyon. Napakaganda po ng movement na nangyayari na yan. Ngunit, kung mapapansin po ninyo sa mga rally, at ito po sana pakinggan ng ating mga tagapakinig, divided po yung mga nagrarally. Meron po na binabanggit ang pangalan ng ating Pangulo at merong hindi. Okay? At yan po ay para sa aking kaduda-duda. Ang pagtumbok po natin sa korupsyon, hindi naman po personal laban sa Pangulo o sa mga tao na yan, kundi para sa ating bayan. Ang ating hinahanap ngayon ay ang kamay ng Pangulo. Hinahanap natin kung ang kamay po ba ng ating Pangulo ay nakasawsaw o may kinalaman dito sa lahat ng samut-saring corruption issues na ating pinag-uusapan. Ang sinasabi ni Attorney Ferdy at ni Sir Jigs, na tila yata ang kamay ng Pangulo, this is with all due respect to the office, ha? Ang kamay ng Pangulo ay tila yata umaabot na pati po sa Ombudsman's Office. At yan po ay isa pong malaki at delikadong issue na kinaharap natin. Madali po tayo mag-fixate sa flood control dahil kitang-kita natin ang epekto. Ang hindi natin nakikita ay kung anong mangyayari kung ang kamay ng Pangulo ay masyadong nakasawsaw sa Ombudsman. Tulad po ng sinabi ni Atty. Topacio, napaka-makapangyarihan po ng Ombudsman. Bukod po sa mga nakasaad na kapangyarihan ng Ombudsman, hindi nyo ba alam na pwedeng mag-grant ng certain immunities yung office ng Ombudsman? Pumunta na ngayon tayo sa specific. Specifically, ang amin pong gustong tugisin ngayon, and again, hindi personal ito. Ang aming gustong kontrahin ay ang pagpapa-appoint kay Sir Boying Remulla bilang ombudsman, pero hindi ulit ito personal. Ito po ay dahil hindi pa siya nakaupo, pero kitang-kita na po ang pagmamaniobra sa mismong mga rules at laws pertinent to the office of the ombudsman. Kitang-kita na paano pa pag nakaupo na. Okay. Bakit po namin nasabi yan?
Well, this is based on many things. Una, meron pong public pronouncement, allegedly si Secretary Remulla, na hindi naman daw kailangang mamili ang Pangulo dun sa mga listahan na binigay ng JBC. Pwede naman kahit sinong gusto niya. Kung totoo po niyang sinabi yan, I would like to educate lalo na our younger listeners na hindi po totoo yan. Nakalagay po sa konstitusyon mismo kung paano ina-appoint ang ombudsman. Nasa konstitusyon, hindi lang po sa RA 6717. So kung totoo pong sinabi niya yan, that already exposes an inclination, a fundamental option in the possible ombudsman, no? Na wala siyang intensyon na sundin ang konstitusyon mismo. And again, this is not personal. Ngayon, yung nangyari, finally, bago po natin tawagin si Attorney Bobet, yung nangyari po na biglang hindi sinunod yung memorandum circular na kailangan automatic assignment of twin docket numbers, no? Sa lahat ng kaso. Yan po ay clear indication muli sa sinasabi ko na tila yata may kabay ang ating executive branch dito sa nangyayari sa supposedly independent body. Bakit po ba sandigan bayan ang tawag dyan? No? Dahil ombudsman is the prosecutor for the sandigan bayan. Tama po si Sir Jigs magpantay. Yan na lang po yung sandigan natin, sinasandalan natin for some semblance of justice, no? And some semblance of a balance of power. Pero dahil po alam ng executive branch na ito ay isang matibay na institusyon na mahirap impluwensyahan at mahirap pasukin, tila yata sinusubukan nila lagyan ng isang permanent figure for 7 years, no? Diyan, nasusunod po sa kanilang utos. So, in conclusion, tayo po ay lumalaban lahat laban sa korupsyon. Paano po natin lalabanan yan kung yung natitira nating sandigan po ay magiging manchado na ng kamay po ng Pangulo? Kahit sino mang Pangulo, wala dapat mancha diyan sa kagalang-galangang opisina ng ombudsman. Now, why are we introducing Attorney Bobet Torion to speak in front of you? Napaka-importante po sa mga nakikinig. Sana po maintindihan nyo dahil legally masalimuot po. Si Attorney Bobet ang isa sa mga pinalad na nung nag-file siya ng complaint laban po kay Secretary Remulla ay nabigyan ng docket number. Yun po yung hindi maintindihan ng marami, no? Kasi si Attorney Topacio talagang genius kasi kaya baka hindi maintindihan ng mga bata. Na assignan ng docket number. Ang sinasabi po ni Attorney Topacio, kung totoo po yung balita na may ini-issue na bagong circular ang ombudsman, si acting ombudsman, anong tawag mo? Overacting ombudsman? Oh, siya yun ha? Hindi, kami yun. Kung totoo po na merong in-issue na circular, undoing, no, or repealing yung automatic assignment, and it will be applied retroactively, meaning, pwedeng yung mga dating kaso na may docket number ay tanggalan, burahan ng docket number. Napakadelikado naman po. Ibig sabihin, pati po yung complaint successfully filed by Attorney Torion ay maaaring mabura. Yan po ang nais naming ipaunawa sa inyo. Kahit ano po ang political color ninyo, intindihin po natin yung pagkadelikado nitong nangyayari na pagbalik sa mga mekanismo ng ating ombudsman. With that in mind, I would like to introduce Attorney Israelito Bobet Torion, live po yan via Zoom from Visayas, to issue his statement. Partner. Bobet? Nakamute yata, partner. Okay, let's check first. Attorney Bobet, wala pa. Check muna natin yung audio. Bobet, audio check lang. Naka-mute ka yata. Can you hear me? If you can hear me, mag-thumbs up ka. Bobet, if you can hear me, Yeah. can you give a thumbs up? Okay. Pasensya Yun, niyo he po can kayo. hear us. Okay. Naka-mute ka, partner. We cannot hear you. Nakamute yata, ano? Okay. So again, ano, sa mga nakikinig, dami pong nakikinig ngayon, no? This is all part and parcel of our war that we are waging against corruption.
madali pong malinlang dito sa mga nangyayaring mga kaganapan tungkol po sa mga diskaya, pati sila Goma, dinamay na, Jinggoy, Joel, lahat. Sige po, imbestigahan natin lahat yan. Pero ang baka hindi natin nakikitang undercurrent is the battle for the appointment of the next ombudsman, which will affect our life, no, our legal lives and our daily lives for the next 7 years. Next 7 years, well after the BBM administration. Kailangan po natin bantayan ito. If Boying proves, pare ako, I will just say this out of fairness, if Boying proves to be fit for that service, di sige. Pero kailangan po, ngayon pa lang, magpakita sila na hindi nila babaliin ang sarili nilang rules sa ombudsman kasi hindi pa siya nakaupo, binabali na. Paano pa pag nakaupo na? No? So, again, gusto nating subukan kung kaya na nating makausap si Atty. Torion because his information is very vital to this issue. Yun. Mahina. Ayan, Atty. Bobet, naririnig ka na namin, lalakasan na lang namin. Napasensya ka na, it's not on your end, it's on our end. No, siguro, lagyan na lang ng mikropono dyan, ano? Meron pero hindi yata, ano. At saka, of course, to the members of the press na kung may mga questions kayo, sana po pakihanda. Wala kasi tayong facilitator, so we are all ex officio host. Hello, brother. Ayan. Marinig niyo ako? Yes, loud and clear, loud and Now clear. we can hear you. Ayos. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ako po si Attorney Israelito Bobet Torion, no? I am the lawyer of Mayor Sebastian Duterte together with Attorney Martin Delgrat and Attorney Dina Tolentino when we filed criminal complaints po. Siyam po na criminal complaints po ang final namin against 11 respondents po noong September 15, no? Maaga pa lang nandun na kami sa Ombudsman Mindanao, no, para i-file po yung siyam na criminal complaints: kidnapping 8 counts, arbitrary detention 8 counts, violation of anti-torture law, 2 counts of violation of the custodial investigation law, yung right to counsel na hindi ako pinapasok, saka si Attorney Vic Rodriguez and si VP Sara Duterte, violation po ng sections 3E and A of RA 3019, and a host of other crimes including expulsion, no? Yung pagpapaalis po ni Tatay Digong. Umaga pa lang masyado noong September 15, nandun na kami sa Office of the Ombudsman, and we were finally entertained, and our case and the cases that we filed were stamp received at exactly 8:55 a.m. on September 15. Ang nangyari po, hindi paglabas namin, daming mga media nakaabang sa amin, nagpa-interview kami, yung docketing system ng Ombudsman Mindanao was still compliant with the memorandum of then Ombudsman Martires noong May of 2025. Meron kasing memorandum si Ombudsman Martires, May 5 of 2025, na pag mag-file ka ng complaint, automatic docketed na yun siya, no? So, hindi namin pa alam on that date na docketed na kaagad. Hindi namin din alam na meron na palang nag-aabang na naghihintay na mag-secure sa Manila, Ombudsman Manila, ng certification allegedly for Secretary Boying Rimulya, no? Ang na-report na receive namin, parang kapatid niyang nakaabang doon. Pag print ng certification daw na receive nung kapatid daw ni Secretary Rimulya, nakasaad na doon, may pending case doon sa certification. Ano yung pending case? Yung kaso po na na-file na namin dito po sa Davao City. Now, what happened was, on September 16, we filed an urgent omnibus motion for the inhibition of the acting ombudsman as well as to conduct proceedings in the Mindanao Station. Ang rason namin, marami kaming rason doon. Ang una kasi,
napapansin namin na yung misis pala ni Acting Ombudsman Dante Vargas ay classmate sa law school allegedly ni Secretary Remulla, at saka yung manner by which he decided, no, yung kaso po na na-file ni Senator Amy Marcos, na medyo mabilis masyado yung pag-resolve nito. Wala sa aging, kasi may aging processes yang pag-resolve po ng kaso. And secondly, it would be very dangerous on the part of our witnesses who executed affidavits, who had personal knowledge insofar as the kidnapping of the former president last March of 2025 and forcibly brought to The Hague. So, medyo delikado yung kanilang safety. So, nag-file kami ng motion for inhibition. Now, merong nagpadala sa amin, no, ng information na on the very same day, noong September 16, si Acting Ombudsman Vargas ay nagpadala ng memorandum, no, na acknowledging na docketed na yung aming kaso, pero inorderan yung Ombudsman Mindanao na i-cancel ito, ang docket, i-cancel yung docketing at i-forward yung mga records doon sa Manila, no? So, kasi information lang itong nakarinig sa amin, we had to write a letter right away, fast, verifying as to whether or not our complaints had in fact been docketed already, no? And whether or not it has been transmitted to Manila. And accordingly, we likewise filed a manifestation to the Judicial and Bar Council informing the JBC that that we filed cases already against Justice Secretary Remulla, no? And that there are pending cases against him. So, noong September 17 naman, pumutok yung anonymous letter sa nangyari doon sa alleged bullying of Acting Ombudsman Vargas. Dahil nga doon sa kasong pinail namin na binubulyawan daw yung empleyado at bakit nadakit daw yung kaso kaagad, no? So, what we did was, we filed a supplemental omnibus motion for inhibition and for the proceedings to be conducted in the Mindanao Station. And we cited that, nag-viral yun sa Facebook, we cited that, and we cited likewise other reasons why there is a need for the inhibition of Acting Ombudsman Vargas. Luckily, on September 18 also, Deputy Ombudsman Anderson Lo replied to our letter and confirmed that the criminal complaints and administrative complaints that we filed had indeed been docketed already. Ano ang docket numbers? Nakasaad pa doon sa letter. OMB-M-C-SEP, meaning September 25, SEP 25-0413. Tapos yung administrative case naman, administrative cases, OMB-M-A-25-0496. So, ang ibig sabihin nito, kung docketed na ito, at na-forward na sa Manila, maski i-forward na sa Manila, maski may pending motion kami na dapat sa Mindanao lang, kasi sa mga reasons cited namin, ay kung docketed na ito under Administrative Order Number 7, Section 4, Rule 2 of the Office of the Ombudsman, hindi na po pwede i-cancel ito. Kasi i-cancel mo yung docket number. Sa tingin ko, whitewashing yan. Bakit po tanggalin yung docket numbers? Properly filed na yan. Kung tanggalin mo yung docket numbers, in effect, you are whitewashing the cases. Because under their own rules, the Office of the Ombudsman, after docketing, shall issue an order or subpoena requiring the respondents to submit within 10 days within which to file their counter affidavits and controverting evidence, to which the complainant may file reply affidavits within 10 days from the service of the counter affidavit. On the part of the administrative case, their own rules, Section 5, Rule 3 of Administrative Order Number 7 also states that if it has been docketed already, the Office of the Ombudsman shall then issue an order directing the submission by the respondents
of their counter affidavits, etc. And then thereafter that, under Section 5B, Paragraph 1, mag-submit ng verified position papers, may clarificatory hearings under Section 5, Paragraph B, das 2, and then reply position papers under Section 5, Paragraph B, das 3, and then formal investigation, no? The hearing officer can even proceed with a formal hearing investigation or formal investigation under Section 5B, das 4, where the parties are required to submit pre-trial briefs, and thereafter, if need be, presentation of evidence, no? So, kumbaga, yung ginagawa po na kung totoo yung pinatanggal yung docketing ni Acting Ombudsman Vargas, sana hindi ito ipatuloy niya. Kasi alam na po ito ng taong bayan, no? Kung totoo yun na ipapatanggal niya, sana hindi. Ay, sa tingin po namin, unfair po yun. Unfair yun sa Duterte family, who suffered very much in the expulsion, no, of the former president and his kidnapping. It is also likewise very violative of the rights of the private complainants, including the rights of the Filipino people to obtain justice insofar as the extraordinary rendition of former President Rodrigo Roa Duterte to The Hague. Justice has to be achieved though the heavens fall. Yun po ang aking masasabi po dyan. Yan po ang buong pangyayari dito sa nagaganap, ongoing controversy concerning the attempt to cancel the docketing of the cases against the high officials which we mentioned and stated in the affidavit complaint filed by Acting Mayor Sebastian Duterte. Maraming salamat po. Salamat, Attorney Thank Bobe, you, for your Bobe. partner. Thank you. And I hope you can stick around for a little bit more. Baka sakaling may mga tanong po yung ating press, members of problem. the press. Okay. No problem. no So problem. we are now open for questions, ladies and gentlemen of the press. Yes, please. Paki-identify na lang po yung media organization, bagamat kilala na natin, medyo institusyon na itong magtatanong na ito. Hindi ko sinasabing matanda siya, ha? Institusyon. So, attorney, yung mga binabanggit nyo, no, simula kanina, yung pagbabago ng memorandum circular para dun sa automatic docketing ng mga ipinafile ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ay nagbibigay paborableng posisyon para dito kay Justice Secretary Boying Rimulya at makakuha ng clearance na isa sa mga requirements para ma-shortlist sa JBC dito sa vacanting position sa Ombudsman. Opo. Opo. Pwedeng paki-cite nyo yung mga particular na instances na ito ay paborable talaga para kay Secretary Rimulya, itong mga ginagawa ni Acting Ombudsman Vargas? At unang-una, yun ngang hindi pagdakit doon sa complaint ko at yung attempted na kakikwento lang ni Attorney Bobe na attempts to undocket. Yung sa akin, sinabi nga, for evaluation. I was in Cebu to organize our People's May Congress. na-receive kayo na papel na for evaluation? Hindi, sinabi doon, for evaluation. Kasi, nung bumalik sa akin yung complaint, dapat yun may docket na eh. Ganun po, ang dami ko nang pinafile sa ombudsman. Pag-file mo roon sa baba, aakyat. Doon sa second floor, pagbaba doon, may docket number na yon. Then, in the usual, pakikita namin sa media, photo op, may docket number na po yun. Yung final po namin, kay, against then Speaker Martin Romualdez, ganun po. Yun ang pinaka-latest. Ganun ang procedure. Paglabas namin doon, may docket na. Nagulat ako nung pagbalik sa opisina because I was operating by remote control. Nasa Cebu ako eh. Sabi ko, ba't walang docket number? Sabi nung staff ko, si Attorney Andrada, for evaluation daw. Sabi ko, hindi. I wrote a letter
to them from Cebu, affixing my e-signature. Sinasabi ko, itakit nyo. Ito yung memorandum circular. Alam ko yan. Bago, may sinasabi nga na supersede daw. Ito, ganun din, yun ang din ang the same. Can you imagine, i-supersede mo, fine. Pero ang date daw noong memorandum circular noon, 15. The same day that I filed my complaint. And then ayaw, para sa akin eh. I am so flattered. Ngayon, ginagamit ninyo, can you imagine, retroactive for 10 days lang. 10 days! Retroactive. Meron ba naman memorandum circular? 10 days, vested interest na yung nakadakit yun. You cannot change the rules in midstream, neither can you change the rules going back in time. Yun ang ginagamit nila para ma-undakit nga yung kay Attorney Torion na complaint. So that is one. Number two, eto, plan B nila ito eh. Yung pag-defer ni Kiko Pangilinan to October 16 ba or 19? I cannot recall the exact date, pero October. That is to give them enough time na kung hindi man umubra yung pag-andakit nila, ay to make the case run through its course. I-railroad na naman nila parang yung MR ni Senator Aimee at i-dismiss para clean bill of health, so to speak, na naman si Boying Remulla. So, you can see all of these machinations para lamang paboran ng isang tao. Tama yung sinasabi ni Attorney Jimmy, and I think he said it much better than I did. Hindi dahil ako'y genius, ngunit mas magaling siya sa aking to reduce things to their simplest terms. Kung umpisa pa lang, kita nyo na yung kamay ng Malacanang, and it's not even so hidden at all. Hindi na nga tinatago na isiksik talaga sa bagang ng mga JBC members at may mga kaibigan tayo dyan. Nasusuklam sila kay Boying Remulla. Sinasabi nila, they use that word. Kaya, sila ay nagbibigay ng impormasyon para mapigil ito kasi talagang hindi dapat maging ombudsman si Boying Remulla. Alam naman natin kung bakit isinisiksik nila si Boying Remulla dyan. Kasi si Boying Remulla does not show any compunction. Wala po yung hindi man niya kinakilibutan. Talagang he shows no hesitation in breaking the law para mapagbigyan lamang yung kagustuhan ng kanyang mga amo at kagustuhan niya. Nakita na namin yan kung paano niya wineponize ang DOJ. Never has the DOJ been so politicized and so weaponized as under the watch of Boying Remulla. So, yun po ang end all and be all. Hindi po kami nagkakipagplastikan dito. Ginagawa namin to because ayaw namin kay Boying. Bakit? Dahil hindi namin gusto yung itsura niya. Magandang lalaki naman siya, matangkad pa. Pero, para sa ating bayan, he should never become ombudsman. Otherwise, yung sinasabi nga ni Attorney Bondoc, the last bastion of our anti-corruption defenses will crumble. Maniwala po kayo. Saan pa tayo magsusumbong? Kung compromise na yung huling sumbungan ng bayan. Attorney, binabanggit nyo ngayon napaka-significant ng situation regarding sa corruption sa flood control projects at pagkatapos binabanggit nyo may kamay ang Malacanang kapag napwesto si Secretary Remulla sa ombudsman. Bakit napakadelikado at sa tingin niyo dapat bantayan ito ng taong bayan? Binabanggit kanina ni Attorney Bondoc na baka walang patunguhan yung mga pagpapapanagot sa sangkot sa flood control project. Well, because all roads after this inquiry, after all is said and done, all roads will lead to the ombudsman. Insertion, ombudsman yan, nandyan na. Hinold lang po ng ombudsman kasi sabi nila may prejudicial question sa ating kataas-taasang hukuman. Kung may ididemanda sa flood control, plunder, anti-graft, etc., for future, ombudsman ang mamumuno niyan. Kasi ang ombudsman po, parang piskalya yan eh. Ang sandigang bayan yung hukuman. Sila ang nagpi-filter kung anong ipa-file, anong hindi. Can Boying Remulla file cases against Martin Romualdez, against Saldico? Mga kasama niya yan. Lahat po papuntang ombudsman.
Mapa-funnel yan. Kahit anong sabihin nilang maraming pera ang Diskaya, maraming jet si Saldico, bakla si Jinggoy, lahat yan papuntang ombudsman yan. Oh, hindi yung bakla si Jinggoy, hindi papuntang ombudsman yon. Oo. Oo. Live, no? Live, no? Oo. Halos lahat ng kasong yan, pati tuloy yung lumang news item na Jinggoy, dumugo yung puwet, naungkat tuloy. In 2002. Ba naman yan? But all of this, seriously, lahat po papunta yung ombudsman. So, kailangan yung gatekeeper, yung guardian ay magaling. Otherwise, sabi nga ng mga Romans, who shall guard the guards? Wala na kung si Boying yan. I mean, if you disagree, I would like to know the reasons why. Na tingin nyo si Boyet ay magiging parehas. Ano bang record niya sa DOJ? Okay. Pero given na ayaw nating maging politicized o maging politiko yung ombudsman na mapwesto, pero it's the president discretion pa rin kung sino mapunta sa ombudsman dahil sa pipili, may shortlist. Ano ang pwedeng mangyari? Paano pwedeng mapipigilan itong ganito at paano dapat ito intindihin ng ating mga kababayan given na napakalaki ng problema natin ngayon sa korupsyon sa flood control projects? For me, this is a litmus test for the president. Yung sinasabi niyang ayaw niya ng korupsyon, mahiya naman kayo. Tignan natin yung flood control. Let the hammer fall where it may. Makikita natin kung seryoso siya sa choice niya ng ombudsman. Kung pinagpipilitan pa rin niya si Remulla, sorry for the term, ginagago na tayo ng Pangulo. Naglolokohan na lang tayo dito. Sasabihin mo, mahiya kayo. Hindi ka na nahiya si Remulla ang inappoint mo. Lahat ng tao, walang may gusto kay Remulla. Sino may gusto kay Remulla? I mean, honestly, magtanong kayo, sino gusto maging ombudsman si Remulla? Yung matino, ha? Oo, wag sila rigadon. O, siyempre, gusto nung kay Remulla. O kaya... Even kami sa Citizens Crime Watch, we've been doing this fight against corruption for so long time ago. Nag-start tayo 1993. Marami na tayong na-file na kaso sa Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ganito magiging sitwasyon, kung seryoso si Pangulo, na labanan na talaga ang korupsyon, bakit niya i-appoint si Remulla? Bakit si Remulla ang choice niya? Dapat hindi. Kasi kung si Remulla ang naandyan, maraming madi-discourage na anti-corruption group. Maraming madi-discourage. Even yung Citizens Crime Watch, baka kami madi-discourage na kami. Kasi ginagawa namin ito, tulong po ito sa ating administrasyon. Hindi po sa kapakanan ng aming organisasyon o personal, kundi ito ginagawa po namin on a voluntary basis. Linalabanan namin ang korupsyon bilang pag-antabay sa paglaban sa korupsyon ng ating pamahalaan. Ngayon, kung ang choice nila ay si Remulla, abay medyo mag-isip na po tayo. Hindi po seryoso ang Pangulo na labanan talaga itong korupsyon na ito kung si Remulla ang kanyang ilalagay. At nakakadisgana. Actually, personally, masama pa para sa akin to eh. Remember, we have a pending case sa DOJ na kinuha nila in violation of their laws. Ipa-file na ko niyan, pa-aresto ko niyan. Maniwala kayo. Siyempre, sino bang matutuwa sa akin? Sa mga pinagsasabi ko. But this is even personally dangerous for me. Pero we have to do it. Huwag kang mag-alala, wala na si Torre. Attorney Bobet? Attorney Bobet? Yes, if I may add, brother, to the legal thinkers likewise, itong paglagay kay Secretary Remulla as ombudsman, kung i-analyze mo masyado, aside from the fact na meron ng defender yung ating presidente doon sa ombudsman, supposedly under Article 9, Section 12, protector of the people yan siya, and in PCGG versus Desierto, supposedly champion of the people and the preserver of the integrity of the public service. Pero ang mangyayari kasi nito, yung Truth Commission na yan na create ng presidente, kung mag-file sa Supreme Court yan, alam mo, matideclare yan as unconstitutional and illegal sa tingin ko. So, bakit yan ma-declare as unconstitutional and illegal? Kasi under the 1987 Constitution, yung investigation na yan, dapat sa ombudsman yan. Kasi
there is here a possible grave violation of due process. Why? Because the Truth Commission will never achieve the purpose of investigating truly the anomalies in file control because why? It will not be independent and impartial. It will be violative of substantive due process because it would be probing mainly the executive branch, particularly DPWH, DBM, which are all under the Chief Executive's power of control and supervision and general administration. So in effect, ang mangyayari po dito, ang President's accountability which would be mainly sana the subject of the probe. And this will ultimately be covered up by the fact that it was the President who ordered the investigation. So kung mag-file yan sa Supreme Court, sa tingin ko, posible yan ma-declare unconstitutional, illegal. Eh, sinong dapat nasa ombudsman? Eh, nandyan si Secretary Remulla who has proven really to take up the course of the administration. Anong nangyari doon sa KOJC lang, oh. Diba? Sa KOJC, yung kaso kay Pastor. For 3 years, more than 3 years, according to Tatad versus Sandigan Bayan, violation na yan to speedy disposition of cases. Pero after nung Senate investigation ni Risa Hontiveros, bigla na lang, binuhay yung defective na kaso kasi nga yung petition for review improper pa, walang mga CD-CD, kulang yung mga allegations, pero binuhay. Yung isang kaso naging 4, naging may 2 non-billable offense pa at na-freeze pa mga pondo ni Pastor. So, ito yung background ni Secretary Remulla. Tapos ilagay mo dito ngayon sa ombudsman. Sa tingin ko talaga, objectively, he cannot be protector of the people pursuant to Article 9, Section 12. Sa tingin ko talaga, dapat talaga ito siya, kung saan man siya, no? Doon na lang siguro siya. Wag na lang siguro niya ipilit yung sarili niya na maging ombudsman. Yun lang po. Thank you, Attorney Bobet. Baka po, yes sir, please do. I-identify lang po yung sarili. Fernando Hota po, sir, ng Margo TV. Sir, kasi kanina pinag-uusapan natin regarding dun sa, dun sa nakadakit ng mga file. So, sinasabi ninyo na mawawala ng visa. Ano po ang mangyayari dun sa mga pinail ninyo sa ombudsman? Very quickly, bago si Attorney Topacio, alam niyo po, dun sa Administrative Order Number 7, no, Rules of Procedure yan ng Office of the Ombudsman. Before the Memorandum Circular, importante po, pakinggan niyo po ito, ha? Before the May 5, 2025 MC of Ombudsman Martires, ang rule, in Rule 2, Section 2, ay may evaluation ng complaint. No? Linawin lang natin, step by step. Doon po sa evaluation, ano ang pwedeng gawin ng investigating officer? Yung una, pinaka nakakatakot, dismissed outright for want of palpable merit. In short, ano yan A to F yan, ano? So in short, without the memorandum circular, tama si Atty. Topacio. Kaya nagkakaroon ng mga parking fee. Iba yan dun sa, dun sa mga diskaya na, sa Congress na parking, ano? Dito po, kumbaga, bago bigyan ng docket number, making it really filed, no? Pwedeng mag-evaluate yung investigating officer at sabihin, dismiss na yan outright for want of palpable merit. Yun yung danger na ating sinusubukang iwasan. Kaya po, in the wisdom of former Ombudsman Martires, tinanggal niya yung evaluation as he is empowered to do by his rule-making power. So yun po, kami po ay nananawagan muli sa taong bayan to be made aware na ang totoong laban sa corruption ngayon really is yung magiging susunod na ombudsman. Sir, follow-up yung follow-up lang po regarding po dito dahil wala na po si Saldico dito sa ating bansa. Ano po ang gagawin ng administrasyon tungkol dito at sa inyong pinaglalakad? Well, to be fair, Saldico has not yet been charged of any crime. So, the presumption of innocence will always apply to him. Hindi natin alam kung bakit umalis, sinabi medical treatment, perhaps it is to evade being called into account in his own chamber. Pero, I would not want to speculate lamang kung talagang
mayroong cause to extradite or repatriate him, pwede naman gawin. But as of now, I cannot answer because it would be all speculation. Thank you. Magandang umaga po, Attorney Jamie Bonzo, and Attorney Tapasio, and Sir Jigs, no? Ang question po ay galing po ito sa ating mga manonood sa social media. Hindi kasi nila maintindihan yung mga terminology ng mga abogado. So, ang gusto nilang malaman kung bakit daw ninyo hinaharang itong pagiging gustong maging ombudsman ni SOJ Remulla. Ano po ba ang magiging epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino kung sakasakali po na siya ay magiging ombudsman? Hinaharang is might be an inaccurate word, no? Kami po ay nananawagan ng delikadesa sa pinakamataas na posisyon sa ating bayan, no? Kasi po, the fight against corruption, he claims that he is part of it. Siya po ay nagkiklaim, si Pangulong Marcos, pasensya na, force of habit. He claims, no, si BBM, that kung hindi lang siya Pangulo, siya ay sasali sa kalsada upang manawagan ng pagbabago. Pero kung ang ilalagay po ng Pangulo sa ombudsman is very clearly affiliated with him, no? Paano po ang mangyayari sa independensya supposedly ng ating ombudsman? Ang daming nakapile sa ombudsman. Ano po yung isa na meron akong personal knowledge? Falsification of legislative documents. Nakadakit yan. Kami po nag-file yan. We are headed by Attorney Bobby Torion. Okay? At Attorney Ferdy Topacio. Meron kaming falsification of legislative documents dahil kitang-kita po natin na nagkaroon ng 241 billion na insertion mula sa yung GAA, itong sa for 2025, na pagdating sa Pangulo, ay biglang nagkaroon ng 241 billion yung mga blanco. Alam nyo naman yung issue na yan, yung blanco na nagkaroon ng budget. Nakaupo yan ngayon sa ombudsman at natutulog pong saglit dahil ang sabi po ng ombudsman ay may tanong na naghihintay muna sa Supreme Court na iintayin nilang masagot. Ano po ang mangyayari kapag kahit sino pong kaibigan ng Pangulo ang umupo sa ombudsman, di-dismiss ka agad yun. What more the other cases that implicates the President himself? Yun po ang mangyayari, madi-dismiss outright for lack of palpable merit ang mga kaso. Kawawa naman po tayo. Sorry, I forgot to introduce my name. My name is Judea. Ako po ay member ng Balateros. Ako po yung representante. Another question po is, regarding po dito sa pagpapalit ng speakership dito sa lower house and pagpapalit po dito sa Senate. Narinig ko po kanina na umaabot ang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa ombudsman. So now, naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte at ni VP Sara Duterte na ito ay palabas lang para pagtakpan ang tunay na issue ng ating bayan? Please. I am willing to give the new speaker the benefit of the doubt. Although I doubt the benefit. Pero tingnan na rin natin, ha? Baka naman, sabi nga ng mga millennials, bekenemen. Tingnan natin. Let's reserve judgment. Let us be fair. Huwag nating i-prejudge si new limited speaker D. Bagamat di naman tayo masyadong believe. Last question po. Kasi po, ngayon talagang alam natin na grabe talaga talamak ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Halos wala tayong nakikitang project na natatapos o nasisimulan man lang. Ang nakikita natin, marami is mga ghost project. Pero, nag-resign si Speaker Romualdez at sinasabi niya na wala siyang kasalanan sa mga nangyayari. Bilang isa siyang leader ng Kongreso. So, naniniwala po ba kayo na wala kasalanan si dating Speaker Martin Romualdez?
Sabihin Kahit kanino po. natin wala siyang kasalanan, ano, pero mayroon tayong tinatawag na command responsibility. Ano? At hindi nangangahulugan na siya'y nag-resign na, libre na siya dito sa mga kaso na ito. Kailangan habulin pa rin siya. Ano? Although hindi natin kaya habulin, naka-private jet eh. Ha? Pero kailangan managot pa rin siya kung anong dapat niyang papanagutan dito sa mga nangyaring ito na problema sa flood control natin. Pagkat hindi pa maalis ang problema natin sa baha, tuloy-tuloy. Just imagine, ngayon lang, kunting ulan lang, mas lalong tumataas agad yung baha. Di ba? So, hanggat mayroong baha, sabi nga ni Robin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po. Isa lang ang pinagtataka ko under the leadership of Speaker D. Di ba? Talagang lahat nagpalit ng speaker, nagpalit ng Senate President, revamp yan lahat ng committees. Bakit ito? Hihintayin pa daw yung recess. Bakit gusto nilang i-retain yung mga committees? Lalo na the testicular Terry Ridon. Bakit? Kasi testicular kasi parang may bombolyas dito sa mukha Tanong niyo sa Chapacano kung ano yung bombolyas. Bakit ayaw nilang palitan pa? Dahil, this committee chairmen are still doing their jobs of trying to cover up for their colleagues. Kitang-kita naman natin Kitang-kita naman natin. Hindi ko nga alam kung how they can face themselves in the mirror na halatang-halata naman na may agenda sila, hindi inquiry anong tawag doon? Inquisition ang ginagawa ng mga committee chairmen. So, sabi ko nga noon, sa mga ibang committee chairman, how can they face their fear when they fear their face? So, dapat i-revamp na ito Ewan ko kung ba't hindi pa. It's status quo. So, it may give rise to suspicion that nothing has changed. Sir, maliit na karagdagan. Paano pong... Kasi po, ang lahat po ng problema, hindi lang flood control, ay nakaugat sa budget. Lahat. At saan ba nag-i-initiate ang appropriation bill? Hindi po ba sa Kongreso? At sino po ba yung head ng Kongreso? Hindi po ba yung Speaker? Kaya yung ating pagpapatungkol sa Speaker na ngayon si Tambi ay hindi nga, ang point ko po si Speaker Romualdez with respect, ang pinuno ng gumawa ng budget na meron ng falsification of legislative documents at may constitutional question. So, paano po siyang walang pananagutan? Hindi natin sinasabing may kasalanan na, pero paano hindi at least iimbestigahan? Masyadong malabo naman. Hindi siguro nakikita ni Congressman Ridon. Pumunta siya sa Misibis, by land. Makikita niya kung gaano kaganda ang kalsada papasok ng Misibis Bay, which is owned by Saldico. Bakit ginawa nila yun na napakagandang kalsada papunta doon sa property nila? Samantalang napakaraming mga lugar sa Bicol region na hindi nabibigyan ng kalsada. Pero yung ginawa nila doon, multi-billion peso na halaga ng kalsada. Sa Albay po yan, sa Camarines Sur. Saldico may biniling property sa Goa, Camarines Sur. Naglagay siya doon ng farm. Inayos na naman yung kalsada. Gastos naman ng gobyerno. Hindi siguro nakikita ng Bicol Saro yun. Hindi nakikita ni Congressman Ridon. Siguro kinakailangan umuwi muna siya ng Bicol, tingnan niyo yung mga projects doon. Baka may katanungan pa from the members of the press. Yes, ma'am. I hope you don't mind. Punta kayo dito para yung audio pumasok sa... Good morning po. I'm Andrea from Billionario. Question is, si Senator Kiko po kasi and si SOJ Rimulya are from the same fraternity. Opo. Do you think this is a solid basis for him to inhibit from choosing the next ombudsman? Yes, definitely. These are ties that bind. Kaya lang, of course, katulad ng sabi ni Attorney Jimmy, these are not strictly legal rules, but rules that appeal to their sense of delicacy or delikadesa. But of course, nakita naman natin, instead of recusing himself
on that ground ay siya pa ang nagpa-defer ng final deliberation para may elbow room pa yung acting ombudsman na gawa ng paraan yung mga bagong pending cases. It is so transparent, it is so disingenuous, halatang halata eh. Kaya naman, hindi sila nakinig doon sa Pangulo na mahiya naman kayo. Kasi hindi po sila nahihiya, yun ang problema. Siguro, let's have one more question or two more, sir. O, kung ilan pa po ang may katanungan. Also, baka po meron kayong nakikitang questions from our live viewers sa inyong mga kwan. And if you find anything with merit, we're willing to answer the public's questions. Habang naghihintay po tayo ng katunungan, I would also like to discuss the upcoming rallies, which is of national concern right now. Ang daming rally, hiwa-hiwalay po, no? And again, may kinalaman pa rin naman ito sa korupsyon. And again, ang sinasabi ko, pati po ang pag-appoint sa ombudsman ay may kinalaman sa korupsyon. So, iisa pong issue lahat ito. Ngayon, ang daming nagtatanong saan tayong rally dapat magpunta. I cannot in good faith endorse anyone dahil I am affiliated with certain parties. However, ang akin pong message lang sa taong bayan, tingnan po natin kung sino yung nananawagan ng pangkalahatang pagbabago versus yung iba na selective. Inuulit ko po, merong mga lumabas na articles recently na keso itong blah 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 blank march na ito ay hindi panawagan laban kay BBM. Nakalagay doon, hindi. Sabi ko, why are we excluding? And again, with all due respect to the office of the President, no? Bakit po tayo nag-i-exclude? No? Ba't natin pinapardon ng Presidente? Siya lang naman ang may pardon power, hindi naman tayo. Bakit natin siya pinapardon? Ang sa akin lang, talakayin natin ang kamay ng Pangulo. Hindi natin po siya trial by publicity, pero tanungin natin siya, panagutin natin. Kaya, kung mamimili po kayo ng rally, maghanap kayo ng merong Romualdez resign, Zaldico, Managot, at BBM resign, di ba? Hindi dahil dapat na siyang mag-resign, pero at least it shows that the rally is fair. Tama? Okay. So, yun lang po ang akin. Pasensya na, hindi ko sasagutin kung saan kayo pupunta na rally. Pero kami, saan ba tayo pupunta, pare? Kami po ay, sabihin ba natin? Why not, no? Kami po, pupunta po kami sa Liwasan. You're welcome to join us. You're welcome to if you join want. us. Only if you want. Only if you want. I also heard na meron yung mga uniformed personnel naman na peaceful prayer rally sa Aguinaldo. So, you know, I'm being fair, no? So, ayun po. Pasyon po na CCW this coming Sunday. Well, ang partisipasyon po natin we are joining the group pagka tayo anti-corruption. Ang pinaglalaban po natin dito, corruption. Hindi lamang po sa flood control projects, kundi sa lahat ng infrastructure projects ng gobyerno. Napakarami, hindi pa nasisilip pa. Yung sa National Irrigation Administration, napakaraming palpak na ginawa nilang irrigation canal. Hindi pa nasisilip yan. Even mga school buildings na dapat pinapakinabangan ng ating mga mamamayan, ng ating mga mag-aaral, hindi po pinapakinabangan pagkat hindi po nare-repair yung mga nagiba noon at kulang na kulang po sa mga classrooms. Ang problema, pati paggawa po ng classrooms, hinawakan din ng mga politiko. Parang sila na rin po nakikialam. Ngayon, napakarami po, pero nakita natin because of this issue, na pumutok itong issue na to sa mga anomalya na to, maraming mga flood control projects nationwide na inaayos na nila, nire-repair nila. Hindi natin alam kung saan galing yung pondo na ginagamit nila sa pag-repair. Pero ang mahalaga, gumagalaw na sila ngayon, hindi po dahil ang gobyerno natin ay talagang totoong lumalaban sa korupsyon, kundi galit na po ang taong bayan. Kaya ginagawa po nila ngayon, pagkat ayaw nilang masilip, kaya pag binisita, abay may nagtatrabaho.
Pero mayroong mga iba pang mga lugar na malalayo, like in the Visayas, sa Mindanao, na hindi nila nagagalaw pa, pagkat malayo sa atin yun eh. Pero dito po sa Luzon, maraming mga, in fairness marami na po mga projects na mga na-damage, na inaayos na nila ngayon. Pero hindi lamang po flood control projects ang dapat na masilip, pagkat napakarami pa rin mga palpak na mga pinatrabaho po ng ating gobyerno. Even yung mga kalsada, nakita nyo, hindi pa naman sinisira nila. Samantalang napakaraming mga lugar na walang kalsada, hindi po napoponduhan. Pero mayroong mga kalsada na hindi pa naman sira, ginigiba na. Marami pong ganyan na nakikita at nakikita naman natin siguro sa social media na hindi pa sira, binabanatan na ng kanilang heavy equipment para magiba. So, dapat lahat ng mga proyekto ng gobyerno, kaya kami po sa Citizens Crime Watch, meron po kami tinatawag na Bantay Public Works. Hindi lamang po sa projects na inimplement ng DPWH, kundi maging sa Department of Agriculture, sa Camarines Sur, meron kami nakitang inilagay na nagilingan ng palay. Ang nakikinabang lang yung may-ari ng property. Pagkat doon sa private property nilagay. At mayroong mga irrigation equipment na naandun lang, exposed na sa ulan at init, nabubulok na, pero millions of pesos ang ginastos ng ating pamahalaan. Tapos mayroon sila mga bagong mga sinasabing projects. Ayusin nyo muna yung mga una ninyong ginawa na hindi po pinapakinabangan ng ating mga magsasaka. Sir, kay Attorney Jamie. Sir, anong ibig niyo sabihin na kamay ng presidente? Well, this is not veiled, no? Hindi po metaphor yan. Napakalinaw po na ang impluensya, no? Ang impluensya po ng executive ay tumatawid po sa mga supposedly independent bodies. Katulad ng Congress na lang, yung pagpili po ng speaker, ideally, although alam naman natin in practice, hindi ganoon, wala naman dapat kinalaman ng Pangulo sa pag-a-appoint ng speaker, ng Senate President. Pero yun, katanggap-tanggap kung meron siyang kaunting nabubulungan dyan, okay. No? That's due to the interdependence of the separate branches of government. Pero pagdating po sa ombudsman, na itinalaga nga specifically, no, upang tugisin ang mga makakapangyarihan. No? Kaya nga pwedeng anonymous complaint sa ombudsman eh. 'Di ba? Kapag siya ay may kinalaman na diyan sa pag-appoint ng kaibigan diyan, paano na lang po ang mangyayari dun sa mga complaint laban sa kanilang pamilya, laban dun kay speaker na alam naman nating kanyang pinsan. That's what I mean by kamay ng Pangulo. O pagdating po sa rally, pwede rin natin i-apply yung kamay ng Pangulo. Dahil bakit po may mga rally na walang panawagan sa kanyang pagre-resign at merong iba na meron. So I'm not accusing, pero meron din ba siyang kamay doon sa mga rally? Hindi ko alam. But it is a question I'm propounding to the Filipino people. So in short, ang presidente po, kahit malawakan ng kapangyarihan niyan, dapat may limitasyon pa rin. And I think, one of the most important bastions na dapat free and clear from the influence of the president is the ombudsman. Delikadesa naman po, mahal na Pangulo. Okay, magandang tanghalian po, no? My question is for the Citizens Crime Watch, tsaka kay Attorney Ferdinand Topacio. Lahat kami dito member ng Citizens Crime Watch. Alright. Attorney Topacio is the national chairman and Attorney Bondok is a member of our National Advisory Council. Okay, I'm Brother Louis Balbago, the national chairman of the Balikatan People's Alliance. So ang question ko lang po dito, Attorney, Mr. Press and Attorney Bondok, yung tayo po ay nakikinig at nakakapanood doon sa investigasyon sa DPWH. Pero dito, billion po yun, di ba? Peso. Pero dito po sa
Mandanas Law or Executive Order 138, trillion peso po ang nailabas na ho dito. Para sa mga mayor, gobernador at kapitan. Baka nagiging kapitan po to. At siguro po, isa po sana sa busisiin po itong pondo na ito. Doon sa amin, sa Batangas, nakita ko po yung ginawa po ni Governor. Yung 4.2 billion na pumasok sa kanyang pondo, talagang nagamit sa serbisyo at saka sa mga pangailangan at pagpatayo ng mga school, malaking ospital. Ngayon, 5 hectares po napatayo doon. Ang katanungan ko naman po, dito sa mga mayor, dapat ang laking pong pera po niyan, trillion po yan 2022, na-release po yan, 2023 hanggang 2024. Ngayon pong 2025, meron po silang paghahati-hatian pong muli. Yun lang po, yung aking... Alam nyo yung problema po natin ngayon, puro sa DPWH, puro sa mga contractors, puro sa mga congressmen nakatuon, ano? Pero hindi po natin nasisilip yung sa mga local government units. Ang problema po natin sa baha, hindi lamang po dahil palpak yung kanilang ginawang flood control projects, pagkat yung pagkakalbo na po ng ating mga kabukiran, na ang nag-i-issue po ng mga permit, sa quarry permit at iba pa, local governments, yung pagpuputol nila ng kahoy sa ating mga kabukiran, isa rin po yung sa nagiging dahilan ng pagtaas ng baha. At ang may control po doon, yung local government units. Pagkat devolve na po sa kanila yung pag-i-issue ng mga permits na yan. So, silipin din po natin, like in Mindoro. Yung sa Mindoro, nako, sising-sisi natin yung ginawang palpak na flood control projects doon. Pero yung governor doon mukhang may relasyon doon sa nagmay-ari ng minahan. Yung minahan, isa rin po yan sa dahilan kung bakit tumataas lalo ang baha. Hindi natin, akala nila, hindi natin nasisilip yon. Nasisilip na po yan ng Citizens Crime Watch. Kaya lang nakatuon po tayo dito sa flood control projects na ito. Pero pagkatapos po nito, kinakailangan tingnan po din natin yung ibang local government units at yung ibang mga ahensya po ng ating pamahalan na naging pabaya din. Thank you very much. Pero meron po akong papaalam po sana sa Citizens Crime Watch. Actually, itong Mandanas Law na ito, kaya po ito ay nagkaroon po ng fulfillment sa Supreme Court decision, ay isa po dito ang Citizens Crime Watch, ang petitioner na dating attorney Jose Malvar Villegas na siyang porsigido na hinimok si dating Governor Hermelando Mandanas na siya po noon ay congressman sa Supreme Court. Kaya naaprobahan po ito. Kaya dito po sa ating mga media o kaya mga civil society group, meron naman po kayong YouTube, no? Buksan nyo lang po yung Mandanas Law at makikita nyo po dyan, 2.8 trillion. 2022 na-release po yan. Iba pa ho yung release po ng 2023. Iba pa ho yung release po ng 2024. Malaking pera po yan. Trillion peso po yan. Ngayon po, 2025. Yan po yung paghahati-hatian na po yan. Kasi ayon ho sa Supreme Court decision, 40% na national budget ay going to local government. Yan po ay pupunta sa mga gobernador, mayor, at kay kapitan. Kay kapitan pala. No? Yun po ang aking pinapakiusap. Yung legacy po ng founder, chairman ng Citizens Crime Watch, nawa ay panatiliin po ng ating national chairman ng CCW at national president ng CCW at yung attorney Bondok, ang amin naman pong grupo bilang anti-graft corruption din and anti-crime and sustainable development program ay
susuporta po sa inyong mga hangarin at lalo na sa legacy po ng dating founding chairman ng Citizen Center for Crime Watch, Attorney Jose Malvar Villegas po. Maraming salamat po and God bless. Salamat po. Para po sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, no? That's exactly the point, no? Tulad po ng binabanggit ni Sir tungkol sa Mandanas and the Garcia ruling, no? Na meron pong share ng local government sa mga national taxes. At halimbawa dyan, yung mga, kahit yung mga collection sa customs, dapat may share dyan ng mga local government. So, this talks about a fund. So, kung meron po tayong fund, at ito ay nanakawin, allegedly, ng mga nasa kapangyarihan, babalik na naman tayo sa ombudsman. Doon po tayo maghanap ng sandigan para, sir, ninanakaw po yung budget na ina-allocate supposedly para sa local governments. Kaya po, kung kakampi po masyado naman ng executive, itong nasa ombudsman, wala po tayong matutumbok ng mga salarin. Yun lamang po, kinokonekta ko lang po sa ating issue ngayon kung bakit importante, even in the implementation of the Mandanas and Garcia rulings. Yes, ma'am. Hello po, I'm Juvie Rodriguez from Golden Nation Network. So ito po, katanungan po to from netizens din and sa ating di pa mga citizens na sabi niyo pa nga po kanina, lubog na sa baha, lubog pa sa utang at kailangan talaga may mapanagot. Sa tingin po, sa observation po ninyo ng CCW or Citizens Crime Watch, sa tingin niyo po gaano katagal itong magiging investigasyon na to? Aabot po ba ng ilang buwan lang o taon na ang aabutin? Kasi po nauubusan na po ng confidence yung ating mga kababayan na parang wala namang mapapanagot kasi ang tagal po ng investigasyon. Ayun po. Well, alam nyo, kung talagang imbestigahan nyo, matagal. Actually, my short answer to that question is, nandyan muli ang sinasabi ni Attorney Bondo na napakahalaga ng ombudsman. Bakit? O, ito ha. Section 15 ng Ombudsman Act, paragraph 1. One of the powers of the ombudsman, aside from motu proprio initiating an investigation on any illegal, improper, inefficient act, is that it may take over at any stage from any investigatory agency of the government the investigation of such cases. Paano kung yung commission, Independent Commission on Infrastructure, malapit na sa katotohanan? Kukunin ng ombudsman, katulad ng ginawa kay Attorney, wala na pala si Attorney Bobet, yung ginagawa sa Davao na kinukuha, kung sinimuli ang ombudsman, patay na. Mabilis yan kasi didismiss niya yan. So, ganyan kalawak ang poder o kapangyarihan ng ombudsman. Kaya, napakahalaga na independent po ang ombudsman. Kahit yung sinasabi nilang ICI na yan, pwede i-take over ng ombudsman yan. Sapagkat, yung powers ng ICI na yan ay is only from an executive order. The power of the ombudsman is by virtue of a statute, an act of Congress, a law. Okay po, thank you for answering. May tanong pa po kayo? Ako po, this is a different take, no? At I fully agree with Attorney Topacio's statement. Ito po, yung mga press con, hindi po ito pagbanat sa Pangulo o kahit kanino man. Panawagan nga po ito, no? To the question of the gentle lady, no? We are invoking the Constitution, the accountability of public officers, yung Section 1, na often underquoted. No, lagi nilang sasabihin, public office is a public trust, di ba? Public officers and officials must always be accountable to the people, serve with responsibility, integrity, loyalty, efficiency, act with patriotism and justice. Pero yung huli, hindi kinuquote. And lead modest lives. Ang linaw, di ba? Lead modest lives. So, ang panawagan po namin sa Pangulo, we think that this can be a self-executing provision. Yung leading ng modest lives, pag nakita po ng Pangulo na hindi nagli-lead ng modest lives ang mga nasa DPWH, it does not have to take an investigation para husibakin mula sa pwesto yung mga tao who are not leading modest lives. Because this is a constitutional provision.
alam niyo po, sharing lang po to ha, for everyone's joint education. Nakalagay nga sa civil code na bawal ang thoughtless extravagance, no? Article 25. Hanapin niyo yan. So, sa gitna ng sakuna, meron pong nagpa-party, may nagko-concert, in acute public want, sabi nga ni Atty. Topacio, merong thoughtless extravagance. And we call upon, ayoko na sanang banggitin yung concert, pero we are calling upon the President. Sabi niyo po, with all due respect to you, sir, sabi niyo po gusto niyong makiisa sa aming pangangalsa. Si Senator Marcoleta dito sa DPWH Secretary Vince Dizon na wag naman yung puro butete ang sinasabi niya dito, kundi yung malalaking isda daw. Pero humingi rin po si Vince Dizon na ng tulong kung sino makakapagbigay sa kanila ng madali ang investigasyon. Ano ang masasabi niyo? Wala na tayo mahuhuling malaking isda kasi puro na buhayan na andyan. Alam nyo, nakakahiya eh. Public official ka, isang senador, o congressman, o mayor, governor. Alam mo naman nating magnanakaw, pero tingnan ninyo ang mga pangalan nila may nakakabit na honorable. Saan ka nakakita magnanakaw na honorable, di ba? Dapat alisin na yun eh. Yung term na honorable, alisin na sa kanilang mga pangalan. Nakakahiya eh, di ba? Pero, ewan ko kung bakit, sino bang nagpauso niyang honorable na yan? Di ba? Ang pwede nating tawagin na honorable, yun talagang kagalang-galang, hindi yung kagulang-gulang. And then dapat si Secretary Dizon ay humingi sa Senate President na bigyan either yung transactional immunity na ginagamit pag legislative inquiry or to facilitate witness protection and eventual discharge as state witness. Hindi ka makakahuli ng malaki kung natatakot na yung mga tao kasi nakita nila yung trend. You're spilling the beans. Bago nagpalit yung leadership, ayaw ka nang bigyan ng witness protection. So, paano sila makakahuli? Kung takot magsalita. Give the witnesses the tools to supply the names. Otherwise, wala talaga. Papatumpik-tumpik lang sila dyan naglalaro lang sila dyan sa Blue Ribbon, yung kasalukuyang Blue Ribbon. Nagagalit naman sila doon. Pag nagbabanggit ka, nag-uubuhan pa nga. Nag-uubuhan eh. Classic yun, pare. Classic yun. Any more questions, ladies and gentlemen? There being none. Kasi po kung wala, magpapasalamat na po kami and mag-isip kayo kung gusto niyo pa. No? Pero to the members of the press, we thank you for coming to Arumata. At full disclosure po, I'm one of the partners here at that's why we offer this place for good causes also, especially ngayong pag-umaga, no? So we invite the members of the press to partake sa ating konting merienda/lunch. Kaya siguro wala silang tanong, partner, dahil nagugutom na sila. Pero, sir, I'm parting words pa from Jigs Magpantay and Attorney Topacio. Maraming salamat lang po. Thank you at thank you for making media as truly the fourth estate. Salamat po. Okay. So, tayo po ay nagpapasalamat pagkat hindi lang po yung aming grupo, yung aming organisasyon, ang alam nating lumalaban po sa korupsyon. Napakarami na pong grupo ngayon. At sa bahagi po ng ating media, kami rin po ay nagpapasalamat pagkat naandyan kayo at napakalaki rin po ng inyong ginagampan ng papel dito po sa ating paglaban na ito sa korupsyon. At